Okay, kung nakagat ka ng aso, tapos yung aso namatay within 1 to 14 days, hindi mo alam kung may rabies ba yung aso o hindi. Marami kasi nagtatanong sa akin, may rabies ba yung aso? Namatay siya after 1 day or 2 days, 3 days. Ay, hindi po natin malalaman yan. Ito po ang dapat yung gawin. Huwag niyong ililibing yung aso, huwag niyo i-dispose yung aso na namatay. Yung bangkay po niya, kailangan po madala yan sa RITM, sa Alabang. Yung RITM po na yan is meron silang laboratorio para pwede silang kumuha ng sample mula dun sa utak mismo ng aso, tapos malalaman nila kung positive for rabies yun or hindi. Okay, so meron din mga ibang mga accredited laboratory sa Pilipinas, pero itanong niyo po sa inyong mga otoridad. Ganito gagawin ninyo. Tawag kaagad kayo sa barangay ninyo or sa munisipyo, kasi may mga veterinarians naman po dyan sa mga munisipyo natin or sa city ninyo. Tapos sila po ang tutulong sa inyo kung paano gagawing procedure na yung bangkay ng aso ninyo. Mahirap din kasi na hawak din kayo ng hawak sa bangkay ng aso or pusa na suspected rabies. May mga kailangan din po kayong gawin para hindi kayo mahawa. Baka kung sakali na kung kayo pa ang mag-handle nun, baka pati kayo ay mahawa. So pwede kayong manghingi ng tulong sa mga sa mga munisipyo po ninyo para kunin yung bangkay at dalhin sa RITM, o kung nasa malalayo kayong mga lugar, kasi sa Alabang yun kung meron kayong lugar na malayo naman dito sa Manila, pwede kayong magtanong doon sa munisipyo ninyo kung saan pwedeng ipasuri yun. Huwag nyo ipalilibing, huwag nyo i-dispose yung aso, kasi hindi nyo na malalaman kung rabies nga ba talaga. Kasi kung hindi rabies yun, abay magsaya ka na, diba? Huwag ka na matakot na may rabies ka, kasi kapag kayong aso nakakagat sa inyo negative naman for rabies, bakit pa kayo matatakot? Siguro tetano, matakot kayo, pero doon sa rabies hindi na. Okay, so yan po ay payak na payo. Pero kung syempre kung positive yung rabies na nakakagat sa inyo, ayon doon sa test doon sa RITM or doon sa accredited laboratory, abay merong ulit gagawin na protocols ang inyong doktor para masigurado, or para as much as possible hindi makakarating yung rabies virus sa utak po ninyo or ng inyong mahal sa buhay. Okay, so if you have any other questions, comment below. Please follow our channel para po sa mga karagdagang mga updates at mga information kagaya po nito kung nagustuhan niyo po yung content natin.